Kung kayo'y namuhunan sa inyong mga kamag-anak, kung kayo'y namuhunan, asahan nyo na, niloloko lang kayo niyan. Masakit na katotohanan. Pero sa lahat, sa dami na nakausap ko ditong kasosyo, at ultimo kami mismo ng nanay ko, walang gumana sa atin dito na mga Pilipino na isang namuhunan, tapos yung pinuhunanan, binigyan ng kita yung namuhunan. Wala po talaga. Wala talaga. Masakit na katotohanan. Bakit? Sa 3 taon na natin, iniisip ko rin maigi. At saka, maski sa amin ng nanay ko, lahat ng kamag-anak namin, pilit namin inaahon sa kahirapan. Pero sa tuwing tutulungan mo, ang ending, ikaw pa ang tatarantaduhin at lolokohin. Hindi ko rin maintindihan talaga kung bakit. I-consider nyo na lang din, kung bawa kayo, ikaw mabait, may pera ka, tinulungan mo yung kamag-anak mo, namuhunan ka, para may kabuhayan sila. At ang usapan nyo, hati kayo. Pero lagi nangyayari, wala daw kita. Eto sure ko, may kita talaga yon. Kita nila. Walang kita, ikaw. Ikaw na namuhunan. Wala kang kita, ikaw ang walang kita. Ang tanong mo dapat ha, kasosyo. Hindi lang si kasosyong Connie. Pag kinamusta mo yung namuhunan ka doon sa tao na yun, pag kinamusta mo, hello, may kita ba kayo? Yun ang tanong. May kita ba kayo? Sila kasi meron. Ikaw ang wala. Ikaw wala. Bakit wala? Ayun sabi ni kasosyong Junelyn, walang tayo. Walang, ito, tanggapin nyo na yung katotohanan, ha? Tanggapin nyo na. Ito, natatawa na lang tayo, pero talagang sakit, eh. Pag namuhunan ka sa iyong kamag-anak, pag kumikita, sila lang ang meron. Pero ito yung mas matinding katotohanan. Pag walang kita, kasama ka sa abono, o ikaw ang nag-aabono, di ba? Kasosyong Connie? Yan kasi ang kwento talaga. Tanggapin nyo na yung pinasok nyo, katang-isip lamang. Tanggapin nyo na yan. Sukuan nyo na yung kalokohan pinasok nyo. Mabait kayo, oo. Pero hindi kayong mabuti. Bakit? Kasi mabait kayo, maluwag kayo. Mabait kayo, kaya nga kayo namuhunan sa kamag-anak nyo. Ngayon, maraming bayaw dyan na bad trip sa akin. Ngayon, ito na naman si Kasosyong Arvin, nagdadadakdak na naman na wag mamuhunan sa ating mga tamad dito. Paano na tayo tataba na ito? Kailangan nyo magising. Ang nangyayari sa kasosyo principle natin ngayon, ganito mga kasosyo. Kaya marami nagagalit sa akin ngayon. Kasi ni-introduce ko na yung another part ng ekonomiya natin dito mga kasosyo. Kalahati, mga negosyante. Yung mga nagne-negosyo dito. At kalahati, yung may mga pera na hindi makapag-execute. Ang tawag sa inyo, mga namumuhunan. Kahit anong gawin nyo kasi hindi kayo maka-execute eh. Which is okay lang. Pero kung kaya mag-execute, kaya mag-fail kayo, mas very good. Kasi pag tinuruan ko na kayong mamuhunan, at least meron kayo experience. Dalawa ang hati natin dito mga kasosyo. Pero hindi pwede maghiwalay. Hindi tayo pwede galit dun sa isa. Kalahati entrepreneur, kalahati tunay na investor. Kaya ngayon nag-introduce ako ng mga negosyong namumuhunan. Stock market. Bakit? Kasi sa capital allocation o sa capital management, dyan yung basic. Paano mo magiging tama ang hati ng iyong pera para kahit tarantaduhin ka ng ibang investment mo, gumagana pa rin yung capital mo, yung investment mo. Doon tayo papunta. Bakit? Kasi ito mga kasosyo entrepreneur, hindi naman talaga kayo lalaki ng walang infusion of money eh. Hindi talaga. Pero saan kayo kukuha ng infusion? Sa bangko? Sa utang? Kung saan iba pa? Doon kayo kukuha? Pwede. Pero may mas mainam, which is yung pera na galing sa mga tunay na investor. Kaso, nangyayari sa ating Pilipino dito, mga Pilipino dito, ganyan mismo yung kwento na yan. Etong mga taong mabait na may pera, mamumuhunan sila dito sa isang grupo ng mga tunay na entrepreneur. Pero pag kumikita, hindi kasali yung mga namuhunan. Pag naman may problema, abono yung namumuhunan. Unfair. Hindi tama. Mali. Kaya yun ang iayusin natin. Hindi pwedeng mabuhay ang entrepreneur nang walang puhunan talaga. Sa simula, pwede. Pero sa pagpapalaki, kailangan na natin ng tulong doon sa infuse ng pera na yun. Yung tinatawag na capital. Saan galing yung capital? Hindi sa malaking interest tulad ng 10% a month. Hindi doon galing. Galing doon sa tunay na mga investor. Naintindihan nyo kung bakit nagbabago? Hindi nagbabago ang mga content natin, ang prinsipyo. Mga kasosyo, hindi nyo maigaya. Hindi po tayo nagbabago ng prinsipyo. Nagdadagdag na ako. Kasi hindi lang yan yun, madami pa. Dekada ang babaybayin ko para mablatag ko lahat ng dapat nating gawin na para mabago natin itong henerasyon na to. Dekada. 3 taon pa lang tayo. Tapos bad trip na kayo sa akin? Galit na kayo sa akin? Wala pa tayo sa kalahati. Pasimula pa lang tayo mga kasosyo. Pasimula pa lang tayo.
Yan problema na yan. Paulit-ulit yan. Isang kasosyong Connie namuhunan, may kamag-anak na tinulungan. Pag may kita, hati daw, walang hatian. Pero pag may problema, may dapat bilhin, may net na kailangan bilhin, sinong bibili? Si kasosyong Connie. Laging ganyan yan. Hindi yan nababago kahit anong kwento nyo. Hindi sa ngayon. Pero malapit na yan maayos. Bakit? Kasi papamagitna tayo. Kailangan maayos yan. Kalahati sa inyo namumuhunat, kalahati sa inyo nag-execute. Kailangan magtagpo sa gitna. Kailangan walang lokohan. Pag may nanloko, hahabulin ko hanggang sa dulo, hanggang sa bahay nyo. Aayusin natin yan. Kailangan tayo magtulong. Kalahati, may pera, kalahati, nag-execute. Pero laging kasing talo yung tunay na investor. Or, laging talo yung entrepreneur. May kabilang kwento kasi. Yung isang kasosyong Connie naman na napuhunan, katulad ni kasosyong Connie, ay ang argabyado naman sa kwento yung entrepreneur. Let me explain. Baliktarin natin yung kwento. Si kasosyong Connie namuhunan sa isang kamag-anak niya na may bangka. Ito yung isang kwento. Ngayon talo si kasosyong Connie. Yung isang kwento, yung nag-execute naman ng bangka, ang argabyuduhin ni kasosyong Connie. Paano? Ganito. So, halimbawa, namuhunan na si kasosyong Connie ng 100,000 dun sa pagpapagawa ng bangka. Ngayon, nagtatrabaho na yung entrepreneur, namamangka na, kumikita na, nagbibigay ng pera kay kasosyong Connie. Ito yung kabilang parte na pangit na kwento. Si kasosyong Connie naman, ituturing na empleyado lang yung nag-execute ng bangka. Kung tratuhin, kala mo, trabahador niya. Kung kausapin, kala mo, bayaran lang, hindi as a partner. Hindi laging talo yung isang kasosyong Connie. Kalahati ng kwento, ang talo yung entrepreneur na binigyan ng puhunan. Kung itrato, kala mo, durugi na lahat pati kaluluwa. Bakit ko alam? Kasi 3 taon na ako naglilingkod sa inyo. Lahat ng tunay na kwento dumadating sa akin. At nalulungkot ako kasi hindi nagkakasundo yung tunay na entrepreneur at saka yung tunay na investor. Bakit kayo laging hindi nagkakaintindihan? At sa ilang taon ko na kayong kasama, paulit-ulit yung pumapasok sa isip ko. Paano to masusolusyonan? Paano tayo tunay na magkakaduktong-duktong at talagang magsusuportahan? Walang maargabyado, lahat masusuportahan, lahat aabante, lahat kikita kung may kita, lahat mag-aabono kung lugi. Paano yun? Hindi yun madali. Pag-uutak ng isang buong henerasyon ang babaguhin natin, mga kasosyo. At wala ibang magpapatunay nun kundi ikaw at ako lang. Tayo lahat dito, yung hinahanap kong 10,000 malupit na kasosyo. Tayo ang unang henerasyon na magpapagana niyan. Gumagana yan, hindi sa level natin. Gumagana yan dun sa level sa taas. Bakit sa atin hindi gumagana? Bakit tayo nagsusuwagan? Samantalang sila pag naggaganyanan, kumikita ang bawat isa, lahat sila. Bakit? Hindi ko rin maintindihan, pero isang sigurado ko, ang tingin natin sa bawat isa ay kalaban, which is maling-mali sa simula pa lang. Kaya nga tayo kasosyo eh. Hindi tayo magkakalaban, magkakakampi tayo. Pero bakit ang isang kasosyong Connie tumulong sa isang tunay na entrepreneur? Kalaban na sila ngayon. Nagsisinungalingan, hindi sila nagtutulungan. Pero bakit ang isang kasosyong Connie na tumulong din sa isang tunay na entrepreneur, bakit naman niya tinuturing na trabahante lang yung tinulungan niya entrepreneur? Mali rin yun. Partner kayo dyan. Huwag mo ituring na trabahador yan. Siya ang nagbigay ng buhay dyan sa negosyo na yan. Siya nagpawi, siya nagtrabaho, skill niya ang ginamit dyan. Ikaw na namuhunan, nung gumana, kala mo, sa'yo na lahat. Mawala ng motivation naman yung entrepreneur na yon. So may mali, hindi balanse. Dapat maiayos yan. Kasi sa tuwing magtatagpo ang tunay na entrepreneur at ang tunay na investor, ang ending, magkalaban. Hindi siya kasosyo. Mali yun. Kasosyo kayo. Kasosyo tayo. Kasosyo ako. Kaya ako ang aayos niyan. Naintindihan nyo? Tawanan mo na lang yan ngayon, kasosyong Connie. Hindi ko na maayos yan. Pero yung mga susunod, yun ang pwede nating maitama ngayon. Ayos ba, mga kasosyo? Ay, wala, tatawanan na talaga natin yan. Hindi ko na makahabol yung 100,000 mo. Pero yung ito pangako ko sa iyo, kasosyong Connie. Yung susunod mong gagastusin na 100,000, garantisado maayos na. Yun ang pangako ko sa iyo, kasosyong Connie, at sa iba pang katulad ni kasosyong Connie. Sa iba pang kasosyong Connie. Yung! Ayos na yun daw, wag ka na makonsume. Wag ka na makonsume dyan kay Bayaw. Ayos na yan. Ano, kasosyong Connie? Ang tawag dyan, charge to experience. Parang ano yan, 3 years ago, no, na pumasok na yung kwento na yan.
3 years ago. Si Bayaw. Diyan nagsimula si Bayaw. Yan, dyan yun eh. O, sana kaya? Bangka rin yun eh. Same din eh. Bangka din yun. Baka isang Bayaw yung pinag-uusapan natin ha. Lang yan, mayaman na yung si Bayaw. Yung sinusumbong ng isang kasosyo 3 years ago, yun din pala yung sinusumbong ni kasosyong Connie, no? Business na pala ni Bayaw talaga yun.